Nenggrim, aking kwarto kung sahan ang tangin iloa ay ang mahining sanag. Buwang na sumisilip sa bintana. Nararamdaman ko ang gibigat. Katahimikan, parang mayumila sa akin. Pabalik sa enghea, alahala, na matagal ko nang gustong kalimutan. Pero hindi kailanman naglaho ang bawat hapti, bawat sakit, bawat injit na dumaloy sa aking puso ay parang multo na laging bumabalik. Hinintay ang tamang oras upang magpakita. Hindi kayo kasalanan na hinintay kayo ang pagmamahal na hindi kailanman dumating. Pero sa tuwing nahalala ko ang mehiya ara hunayahim pakiramdam kayo, ako paringgang mali. No huna, ang buhay ko ay parang isang luma at sirang pelikula. Paulit-ulit na tumutugtog sa isang madilim na sinean. Lumaki ako sa bayag hacking. Lola ay isang babaeng may ngiti ngunit magamata, ipuno longket. Siya ang nagbigay, isa akin counting. Init pamilya. Kahit na lagi kong nararamdaman ang lamig ang pag-aisi. Nang mawala siya, parang natapos ang pelikula. Nawala ang mga kula at tanging itam at puti na lang ang natira. Kinailangan kong tumayo sa sarili kong mehiya pa magtrabaho kahit ang katawan ko ipagod na pagod para lang makaparal. SAE na 23. Kasabi ko ang M-12 abatang puno pangarap abang ako. Dala-dala ang bigat eninta inaindi kailanman dumating ay isang ero sa gitna hacking pag-iisa nakulala ko siya ay isang babay na parang ininta ko na sa buwang buhakeo sa kanya. Nakita ko ang lahat pinantay ko ang pamilyang pinantay ko. Ang kanyang mga magulang ay mayam ganiting puno enjid. Ang matang hindi hinintay ang aking pekukulang bago ako tanggapin. Ang kanyang 8 kahit na mukhang mataray sa simula ayun tiyunting nagbigay aplos pagmamalasakit. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ang pakiramdam pag-aari pagiging bagahi siyang bagay na totoo sa bawat hapunan na isinasama nila ako. Saya bawat tawanan o kwentuhan, pakiramdam kayo, iunti-unti nabubuang isang piraso puso ko na matagal nang nawasak. Nuganit hobang tumatigal, may isang aptiang untaunting sumibol, saya lubet, sa bawat NGT pamilya niya, sa bawat aplos pagmamahal na ibinibiga, inila sa kanya, nararamdaman ko ang isang kirot, na hindi ko may paliwanag, ang bakit siya may ganitong pamilya samantalong, ako, iinintayang mahiya magulang, na hindi kailanman nagmalasakit, sa tuwing nakikita ko ang kanyang mehiya magulang na ininta isiya paketopos clays. Ang kanyang ate na nagbibigay pajo kahit na mayalon, sermon may bahagi saya. Akin na nagumapa. Inggit. Isang inggit na parang lason, dahan-dahang kumakalat. Sa aking dugo, hinintay ang tamang oras upang sumiklap. Hindi ko gustong maramdaman ito. Hindi ko gustong maging ganito. Pero sa tuwing nakikita ko ang ganyang buhay, engemga hapakainan, na puno ng tawanan, ang mega yakap na hindi ko kailanman natanggap parang may bumubulong saya akin mula saya dilim. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw ang minahal ng ganyan? Ang mehiya, salitang ilon, ay parang mehiya, latay sa haking kaluluwa, hinintay ang tumong sandali upang durugin ang lahat. Kabusan na inintay kayo sa kabilam nengrem lahat. Sinubukan kong maging masaya para sa kanya. Saya ang kabigan kayo ang tanging naging tulay ko sa mundong inintay ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, ang inggit na hilon ay nahiging mas mabigat, mas madilim, parang gayzang anino na laging nasa likuran ko. Sinusundan ako kahit saan ako magpunta. Alam ko na mali ito. Alam ko na hindi tama.
ang nararamdaman ko. Pero paano ko pipigilan ang isang damdamin na parang gininta, inaenggobo, ongo heke yupeng sumiklap ang pamilya ni Jai parang isang larawang hindi ko kailanman magiging bahi kahit gano kayo hinente. Sa bawat happening, sa bawat pagdatip, nararamdaman ko ang pagkakaiba. Ako ang tagalabas. Ang hinintay na, tanggapin ngunit hindi kailanman tunay na, magiging kabilang. O tiye sa bawat gabing. Umuwi ako sa haking, malamig na kwarto, anggem ga alahala. Ineke kanilang, inek kanagajing. Emga multo na. Hinintay akong takutin. Hinintay nila akong tanungin. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw hang? Ininta, ING pagmamahal? At dun, sa kataymikan, NG gabi, nagsimula akong marinigang isang bulong na hindi ko mapoliwanag. Isang bulong na parang galing sa loob ko. Pero, mais majuling, mais mabigay. Kung hindi mo, makuha ang ginintay mo. So binito, kunin mo, nalanggang sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, ang bay NG kaibigan ko ay parang ay sangkang longgan na antayanting nagiging aking mundo. Sa unang pagkakataon mayam gajakap na naghintay sa akin. MJ na hindi inintay ang aking mehya pagukulang bago ay bigay. Ang kwarto na inilahan nila para saya, akin isang malit na espasyo na puno NG inite parang isang panaginip na ayokong majusing. Engem ga dingding nito ay mayem ga dekorasyon na inintay ko nun sa sarili kong bahay pero hindi kailanman natanggap. Sa bawat hapunin, sa bawat tawanan, nararamdaman ko ang isang aplos NG pag-aari. Nuganet kasaba inito ay ang gapti NG isang katota hening. Hindi ko may kakaila hindi hako. Tunay, nakabilang dito, ang ina NG kaibigan ko ay may pronenji paktinggan na parang nakikita ang kaluluwa ko, ngunit hindi hinintay ang emgabahit nito. Saya ang gunang naglok sa akin NG kwarto, isang paanyaya na hinintay ko bilang isang panaginip. Huwag kang magalala, sabi niya sa akin isang gabi, abang inaayos ang mega plato sa hapag dito. Bahi kay NG pamilya. Pero sa kabil, NG kanyang mega salita may bahagi saya akin na hindi makapaniwala. Paano ko tatanggapin ang isang bagay na inintay ko sa buong buhay ko? Ngunit alam kung hindi tunay na akin. Sa kusina, natuto akong magluto, magugas NG plato at maging bahagi anging kanilang araw-araw. Pero sa tuwing hinintay nila kong umupo at sumali sa kanilang kwentuan, nararamdaman ko ang bigat NG aking presensya. Huha kang magugas ng plato, sabi NG kaibigan ko, abang inintay akong sumama sa kanya sa hardin. Hindi ka katulong dito, pero sa loob kayo, pakiramdam kayo, ayon lamang ang kaya kung iambag ang paglilinis, ang pakihing kapakipakinaban, ang pahiging bahi NG kanilang pamilya ay parang isang utang na hindi ko kayang bayaran. Eng emga kamiganak NG kabigen ko ay may ibang paraan NG pagtinggan sa akin. Sa kanilang megamata, ako isang tagalabas, isang oportunista na sumisipsip NG init na hindi naman para sa akin. Isang arahu abang naghahanda ang pamilya para sa isang pagtitipon. Narinig ko hang tileng NG kaibigan. Kayo, bakit kasama pa ang babaeng iyan? Bulong niya, nuganet sapat. Ang lakas nito upang tumagos sa aking dibdib. Kabigan lang naman siya hindi tunay na pamilya. Ang mega salita niya ay parang emga kutsilyong. Dahan-dihong humigigwa sa aking puso. Hinintay ko sanang hindi ito marinig. Hinintay ko sanang hindi ito totoo, pero ang abdi NG katotohanan ay hindi nawawala sa kabayla, lahat, inintay, kopa, ringan, kanilang, init. Sa bawat hapunan, kapag nakikita ko ang kaibigan ko na nakayakap sa kanjang gina, ang kanjang at tinapana ay ang kwento sa kanilang ama, nararamdaman ko ang gaisang kirot na hindi ko may paliwanag.
Isang injit na parang kanino laging nasa likuran ko. Hinintay ang tamang oras upang magpakita. Hinintay ko sanang majing siyang ginintay enehilat, ang giminamal enehilahat. Sa tuwing nakikita ko ang kanalang magaan nakiti, ang kanalang emga aplos, and kanalong pogari saya isata isa, parang may bumubulong saya akin mula, saya dilim. Bakit hindi ika? Bakit hindi ikaw ang nararapat? Isang gabi, abang nagaanda kami, para siya isang espesyal na okasyon. Hinintay nila akong sumali. Siya pagpili, NG damit. Ito ang para, sa'yo. Sabi NG, kaibigan ko. Abang hinintay akong tingnan ang gisyang damit na inilaan nila para sa aking. Parte ka NG pamilya. Kaya kasama ganito. Pero abang hinintay ko ang damit, narinig ko muliang bulong NG tilay niya. Hindi dapat kasama ang ganyan, sabi niya. At ang bawat salita ay parang dagdag na bigat sa aking dib. Hinintay ko sanang makmalasakit ang kaibigan ko o tete ginawa niya. Iyon ipininaglaban niya. Ako sinabing parang magkapatid na kami. Pero kahit na ang mahia mata NG ti Jane ay hindi nagbago. Sa kanilang tingin ako'y isang magnanakaho, ay isang sumisira sa kanilang perpekton larawan. Sa gabi, kapag nag-iisa ako sa kwarto ang emga ala-ala NG arawa, ay negajing emga multo. Hinintay nila akong tanungin, bakit ka nandito? Ano ang karapatan mo? Ang bawat aplos NG enet mula sa pamilya NG kaibigan ko ay parang isang haplos na. Inintay ko mula sa sarili kong mehiya magulang, pero hindi kailanman natanggap. Sa tuwing nakikita ko ang kaibigan ko ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang perpektong pamilya ang ginggit, sa loob ko ay nagiging mas madilim, mas mabigat, parang isang lason na antayonting kumukulit. Hinintay ang tamang oras upang sumiklap, otit. Sa katahimikan NG gabi naririnig ko umuli ang bulong mas malinaw, mas mapangahas. Kung hindi mo makuha ang hinintay mo, so binito kunin mo na lang hang sa kanya. Ang gemga salitang iyan ay parang isang apoy na antayanting sumisila saya aking kaluluwa. Hinintay ang tamong sandali upang sanyujin ang lahat NG natitira sa akin. Sa bawat umat habang naglalakad kami patungo saya paaralan, angin ay may dalang emga bulong. NG mega hinintay ko noon, emge pangarap na hindi kailanman natupad, pero sa emga araw na ito, emga view long nai ayanta antayenteng naijing mas madilim, mas mabigat, avang naririnig ko hang kaibigan ko na walang ibang bukang bibig kundi ang kanggang nalalapit na kaarawan. Sa bawat salida niya parang may na hinintay. Sa aking dibdibi sang hapdi na hindi ko may paliwanag, isang inggit na hayo kong aminin. Sa iming emga Clays Enge Clays ay parang isang bituin na ininta inehilat. Ang kanjang mehea kwento tungkol sa kanjang karawan ay inintay NG aming MG, aming MG, aming MG, aming kanjang mahea Claysing kerandeng. Pelikula kan kanilang hinintay lahat kayo makakaroon NG imbitasyon, sabi niya habang inintay niya kaming enggumiti sa kanyang plano. May motif, may tema, kailangan sundan ninyo ha. Kung hindi kayo makakapasok. Ang kanjang tawa ay puno NG kumpiyansa. Engoni yakin. Ang bawat salita niya ay parang isang latay. Isang palala na ang kanyang mundo ay isang bagay na hindi ko kailanman makabot. Enge kanyang emga magulang ay naganda NG isang malaking pagtitipon. Isang pagdiriwang na parang ininta ING buwang bayong. Malaki ang venue, sabi niya, abang ininta, iniya akong magmalaki sa kanyang emga plano. Pati maganak ko mula saya ibang bansa, uui para. Tiptoe, ang kanyang mehea mata ay puno NG kasiyahan, nugenet sa bawat detali.
na kanyang ibinabagi. Nararamdaman kayo hang isang kirot sa aking puso. Ang kanyang ama, Aniya, ay naglahan NG malaking alaga para sa kanyang ika-18 karawan. Isang bagay na inintay niya bilang isang prinsesa, siya siyang engkanto. Ganon din nung kaarawan Enjitatok. Dagdag niya, habang hinintay niya o kung magmalaki sa larawan NG kanjang at naparang ay isang reyna sa kanjang sariling pagdiriwang. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang bigat NG haking saraling mehea lahala. Ang haking karawan ay hindi kailanman inintay NG ganitong kasiyahan. Nung ako ang nagdiwang ang tanging kasama ko ay ang haking lola na may ngiti ngunit mega hemata, ipuno NG longkat. Sa isang lumang mesa, nagbahagi kami Nenji. Simplang noodles na nilagyan ni NG, daun NG malunggay, at ito isang bahaw mula saya, kapitbahay na hinintay naming kainin ng makasama. Walang MG bisita, walang MG regalo, walang MG imbitasyon. Ang iking karawan ay isang garaho na inintay ko lamang na lumipas. Isang palala na ako inag-iisa sa mundong gito. Ang swerte mo, sabi kayo sa kanya, nuganit ang mehea salita, ko ay parang ininta, inamay lason. Sana nakarun, ako NG ganjang. Pamilya, hinintay ko sanang majing totoo, ang aking ngiti engguni sa loob, kayo ang ingitay parang, ay zang apoway, na antayan ting sumis. Huwag kang magalala, sabi niya, habang hinintay niya akong umiti. Sa karawan MOU, kami ang maghahanda. Harris, kami na ang pamilya mo. Pero kahit na hinintay ka ang kanyang ejea salita bilang haizang aplos, nararamdaman ko ang abdi NG katotohanan ako'y ay isang tagalabas. Isang hinintay na tanggapin ngunit hindi kailanman tunay na magiging bahagi sa bawat araw na lumilipas. Ang ingkit sa akin dibdib ay negajing. Mas mabigat, mas madilim. Alam kayo na, mali ito. Alam ko na hindi tama ang nararamdaman ko. Pero sa tuwin, nakikita ko hanggang dyan, may ka-NGT. Hanggang dyan pamilya na inintay. Si NG buwang, pagmamahal parang may bumubulong, sayakin mula saya, dilim bakit siya. Bakit siya ang kinintay, NG lahat, ang kanyang kagandahan, ang kanyang talino, ang kanyang perpektong buhay. Lahat NG ito ay parang mahaininta. Ina hindi ko kaliman mabat. At sa bawat hapunan, sa bawat pagtitipon, nararamdaman ko ang bigat NG, akin saraling, mga ini MJ pangarap, na inintay ikonon, ingunit hindi. Kailanman natupad. Sa gabi, kapag nag-iisa ako sa kwarto, enge mga alahala, enge kanjang kosiyahan, ay nagisimehia multo na ininta akong takutin. Hinintay nila akong tanungin, bakit hindi ikaw? Bakit hindi ako hang inintay NG pagmamahal? At sa katahimikan, NG gabi naririnig ko muli ang bulong mas malinaw, mas mapangahas. Kung hindi mo makwahang inintay mo, sabi nito, kunin mo na langhang sa kanya. Ang mehea salitang gilon ay parang isang apoy na inintayeng tamang sandali, yupeng sanyujing. Ang lahat, NG, natitira sa kaking kaluluwa o ti sa bawat araw na lumilipas. Ang apoy na ilon ay negajing mas malakas, mas mapangwasak, hinintay ang tamang oras upang sumiklap sa bawat araw na lumilipas. Ang hapdi enggit sa aking puso ay negajing mas mabigat parang isang batong hinintay ang tamang sandali upang durugin ako. Inintay ko sanang making masadya. Para sa kaibigan ko, hinintay ko sanang tanggapin ang init ng kanyang pamilya bilang akin din. Pero sa bawat nijiti nila, sa bawat aplos, NG pagmamahal na ibinibigay nila sa kanya, nararamdaman kayo ang lamig NG. Aking sariling mundo. Alam ko na mali ito. Alam ko na hindi dapat ganito ang nararamdaman ko. Pero paano ko pipihilan ang siyang gamdemon na parang ininta? Inaenggo bongo he, kayo yupang sumiklab. Dumating ang araw nengrem kanyang kaarawan ay isang araw na inintay NG lahat
sa kanyang mundo, sa kanyang damit, na parang hinente, mula sa isang hengkanto. Saya kanyang ngiti na parang bituin saya kalangitan, siya ang sentro eneklat ng bawat mata ay nakatuon, esa kanya, ang bawat salita ay para sa kanya, ote ang bawat regalo ay inintay niya. Bilang isang prinsesa, ako naman, nakatayo lamang sa isang sulok, parang isang anino na ininta, iyang liwanag na hindi kalaman. Dumating, walang nakbiga isa akin. NG, pansing, walang nagtanong kung kumusta ako o tesa. Bawat tawa na inintay nila para sa kanya. Nararamdaman ko ang bigat, NG haking pogisa. Sa loop ko may isang bulong na hindi ko may paliwanag. Makakamit ko rin iyan, sabi ko, esa surili ko, habang hinintay ko siyang ngumiti mula saya malayo. Hindi pwedeng palagi na lang siya ang masaya. Hindi pwedeng palagi na lang ako ang natatalo. Ang gasalitang iyan ay parang isang lason. Dandaang kumakalat sa haking isipan. Hininteng tamang oras upang sakupin ang lahat. Engge natatira sa haking. Nang makita niya ako mula sa kanyang trono, NG kasi siya ang kumaway siya hanggang kanyang nijiti. Apuno NG init, enguni ese akin. Ilonay parang isang aplos na hindi ko kailanman mahabot. Hinintay ko siya ng maging totoo ang aking ngiti. Pero engap di sa akin dibdib ay mas malakas kaysa siya anumang kasinunggalingan. Nakadya kong gawin pagkatapos. Nengre, pagdiriwang, umuwi kami. Pagod na pagod. Abang ang gemga, regalo niga, ay parang gemga. Tropeo anji kanyang perpektong buhay. Tulungan mo ako bukas, magbukas. NG mehea, regalo ha, sabi niya, habang hinintay niya kong sumangayon. Ang sakit NG katawan ko. Pero ang saya NG, araho na ito. Ang kanyang boses ay punoen kasiyahan. Enguniese akin. Ang bawat salita niya ay parang isang latay. Ang ganda mo kanina. Sabi ko hinante ko sa nang Beijing. Toto hon gaking. Mehea salita. Parang artista. Kanggak tulak. NG, sinabi nila. Paro ese lubekeo. Ang bawat papuri ay parang isang punyal. Hinintay ang tamang sandali upang tumagos neng. Umakyat siya saya kanyang kwarto na iwan ako sa sala. Napapalabyuton NG Mejia, regalong enintay niya mula sa Mejia. Nagmamahal sa kanya habang tinititigan ko hang Mejeyon, isyang tanong hang bumalot sa haking isipan ang panukong aking ang lahat NG ito. Inintay ko siya nang mawala ang tanong na ilon. Pero sa alip, lumakas ito, parang isang bulong mula sa dilim. Paano kangakin ang kanyang buhay? Sa hitna NG katahimikan, ay isang lalaki ang pumasok. Dala ang isa pang regalo na inintay NG kaibigan ko. Namumuhaan ko siya ang tili niya mula sa Canada, ang tanging kamiganak na tumingin saya, akin neng may counting. Init anjay sing kapapala, sabi niya habang hinintay niya ako ngumiti. May naiwan pang regalo sa labas kaya ipinasok ko na. Inintay ko sanang maging komportable ang pakiramdam. Pero kahit ang kanyang kabaitan ay parang isang paalala NG kaking lugar, isang tagalabas. Isang hinintay na tanggapin ngunit hindi kailanman tunay na kabilang. Kinabukasan, maaga akong ginising. NG kaibigan, tulungan mo akong buksan ang Mejia regalo, sabi niya. Abang ginintay niya, akong sumali sa kanyang kasiyang sa bawat regalong inintay niya. Nararamdaman ko ang bigat NG haking, saraling emiga hinente. Ang ganda NG damit na ito, sabi ko, abang hinente ko ang isang damit na parang hinente para sa kanya. Siguro mahal ito, gawa piya ang sikat na designer. Ang kanyang megay ni GT ay puno NG kasiyahan ng gunia sa yakin. Ang bawat salita niya ay parang isang paalala NG kanjang perpektong buhat. Marami kaming kamiganok na may kaya, sabi niya, habang hinintay niya ako magmalaki. May megaya negosyante, may emga na sa gobyerno, pero hindi na mangilong. Mahalaga sa akin, pero sa akin, NG bawat detalye
enge kanyang buhe, ay parang gesang punyal. Hinintay ang tamang sandali upang tumagos. Sa mige sandaling iyon, nararamdaman ko ang isang lamig na antayanting. Bumabalet ese akin. Inintay keo sanang maging. Masaya para siya kanya, pero ingit. Ingit sa aking puso ay negajing mas malakas, mas mapangwasak. Gusto ko nang bumukot. Sabi ko sa kanya habang hinintay ko ang kanyang reaksyon. Hindi naman ako tunay na bahagi. NG, pamilya mo. Ang kanyang mata ay puno, NG longkat enguni. Yakin, ang bawat salita ko ay parang isang gagbang palayo sa kanyang mundo. Magkaibigan pa rin naman tayo, diba? Sabi niya habang hinintay niya. Akong sumangayon, puro asa, loop kayo. Alam kayo, naeng tattoo, ang inggit na intay ko. Sanang pihilin, ay nahiging isang apo na inintay ang tamang oras upang sunugin ang lahat. Sa mga sumanot na linggo, naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. Hindi kayo nahaini ang kanyang magakwento. Hindi ko naininta ang kanyang emganiti. Sa paaralan, inintay kayo sanang majin malayo ang akin mag-aakwang. Inintay kayo sanang majing taimik ang aking emgasalita. Alam kayo na mali ito. Alam ko na hindi dapat ganito ang pakikitungo ko sa kanya. Pero sa bawat araw na lumilipas, ang bilong sa aking isipan ay negajing. Mas maleno, mas mapanggaos kung hindi mo makuha ang inintay mo. Sabi nito, kunin mo na lang ang sa kanya. At sa katahimikan, NG gabi habang hinintay ko kang aking sariling. NG pangarap ang apekoy. Sa aking puso ay negajing mas malakas. Hinintay ang tamang sandali upang sumiklap sa bawat araw na lumilipas. Ang lamig sa aking puso ay nagajing mas matalim, parang isang punyal na hinintay ang tamang sandali upang tumagos. Hinintay ko sanang medjing masaya. Inintay ko sanang tanggapin ang init NG. Pamilya NG kaibigan ko bilang akin din. Pero ang bawat nihiti nila ay parang gisang payala. NG, ko noon na hindi kailanman dumating sa loob ko. Ang inggit ay nagigingi, isang halimo, kinente, unggitamang, oras upang magpakita, ote, sa bawat hupti na naraamdaman. Kayo, alam ko na hindi na ako makakalaban, ay zangaraw, sa jitna, NG aming klase, inintay niya akong kausapin. Ko NG advice mo, sabi niya, abang inintay niya. Akong tumingan sa kanya tungkol ito sa isang lalaki. Ang bawat salita niya ay parang isang latay, lalo na nang banghitin niya ang panggalan NG, lalaking inintay ko ring sa iking enga panaginip. Nagtanong siya kung pwede niya akong ligawan, sabi niya, abang ininta iniya ang aking nijit. Pero sa loop ko, ang bawat salita niya ay parang isang dagdag na lason. Hinente ang tamong sandali upang sa kupeng ang latenge natatayra sa akin. Inintay ko sanang maging masaya para sa kanya, pero ang hapti sa akin dibdib ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan na kaya kong gawin pagkatapos ang gikles. Inintay ko sanang sumabay sa kanyang sasakyan tulad ang doti, pero sa halip naglakat ako mag-isa sa isang sulok NG Park. Nakaupo ako. Awak ang isang litritong hinentay ko sanang sanggujin. Ang kanyang ngiti sa larawan ay parang isang aplos na hindi ko kailanman mabot, at sa bawat paglukot ko sa papel nararamdaman ko ang galit na hinintay ko sanang pigilin. Bakit ikaw ang hinintay ng lahat? Bulong ko sa hangin habang hinintay ko ang aking sariling magaluha. Bakit ikaw ang may perfecto pamilya, ang minamahal, pinaglahat, pati na rin ang lalakin inintay ko? Ang bawat salita ko ay parang isang sumpa. Ininta iyeng tamang oras upang magkatoto. Usya MGA sumanot
na araw, hinintay ko sanang medjing malayo ang aking puso. Hindi ko na hinintay ang kanyang mehea kwento. Hindi ko na hinintay ang kanyang ganing-ganijiti. Sabay, inintay ko sanang majintay mikan akin mehea salita. O te kahit ang kanyang emga magulang ay abala sa kanalang emga negosyo. Hindi nila napansin ang lamig na antayongting bumabalot. Saya aming pagkakaibigan ang kanyang ate na hinintay ko rin nun bilang isang kapatid ay wala na ring sabay lumipat na saya kanyang sariling mundo at sakit na NG kataymikan nararamdaman ko ang gibigat NG hakin sariling emiga hinente ang pangarap na hinintay ko nun ngunit hindi kailanman natupad. Isang hapon, sa Ardin NG kanilang gabayi hinintayan niya akong kausapin. Bakit parang iba? Katna, tanong niya, habang hinintay niya akong magpaliwanag, may nagawa ba akong mali? Ang kanjang boses ay puno NG pagalala, no ginit sakin, ang bawat salita, niya ay parang isang lata, ihinintay, ang tamang sandali, upang tumagos. Wala, sabi ko, habang inintay ko, sanang majin, totoo, ang haking maya salita. Hayan mo na, ako, pero, sa, loob, kayo, angelet, ay negajing. Mas malakas, mas mapangwasak. Hinintay ang tamang oras upang sumiklap. Hindi ko alam kung ano ang mali ko. Sabi niya, abang inintay niya, akong tuminggan sa kanya. Pero, pakikalmahan mo muna, hindi, ako sanay na sumasigat. Ang kanyang mehea mata ay puno NG langkat. Enguniya sa yakin, ang gwawat, salita niya ay parang isang paalala. NG kanjang, perpektong buhay, marami kang mali. Sabi ko, habang hinintay ko ang haking sariling mehea, salita na tumagos. Maraming mali sa'yo dahil ikaw ang palaging panalo. Ikaw hang may masayang pamilya. Ikaw hang minamahal NG lahat. Abang hako, wala kong matawag na sarili. Kung alam mo lang kung gaano kasakit, na makita kang ginitay enerjilat. Abang ako, inintay ko lang, ang mega bagay, na hindi kailanman dumating. Ang kanyang muka ay nagbago. Parang ininta, iniga ang eking megaya salita. Bilang isang panaginip na hindi totoo, hindi ko naman kasalanan na ipinanganak. Ako sa ganitong buhay. Sabi niya, abang gininta, iniga akong umunawa. Mahal kita bilang kaibigan. At mahal ka ring energy, pamilya ko. Pero sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang apti NG katotohanan. Hindi tayo pamilya, sabi ko, habang hinintay ko ang aking sariling galit na sumiklap, kaya lang nila ako tinatanggap dahil sajo at sa totoo lang sukang-suka. Na ako sa, hindi kita kailanman iti, nuring na kaibigan dahil sa, bawat araw na nakikita, kita hinintay ko sanang medjing iko, hinintay ko sanang akin, ang lahat ng merenka, sa sandaling, iyonang, katahimikan sa, pakitan namin ay, parang, isang bangin, hinintay ang tamang oras upang lamunin kaming pareho, ang kanjang mehea mata, ay puno NG, sakit enguni, esa yakin, ang bawat luha niya ay parang isang tropeo. NG, haking galit. Ang bakit iko. Bulong ko habang hinintay ko ang aking sariling puso na majing malamig. Bakit hindi ako? At SH katahimikan, narinig ko muli ang bulong mula sa dilimas. Maleno, mas mapanggaw. Kung hindi mo makwahang inintay mo, sabi nito, kunin mo na langhang sa kanya. Ang mehea, salitang gilon, ay parang isang gapoy, hininte ang tamang, sandali, yupang, sanyujin. Ang glat, NG, natitira siya, aming kakebigin. O tisaya aking kaluluwa, sa bawat araho na lumilipas. Ang galit sa aking puso, ay negajing, isang apkoy, na hindi ko nakayang. Apulain kahit gaano ko hinintay na pigilin ito. Sa bawat luha NG kaibigan ko. Sa bawat pag-injinidya NG tawat. Nararamdaman ko ang bigat NG haking emga. Inintay MG pangarap na hindi kailanman natupad. Mega haplos na hinintay ko mula saya. Mega magulang na hindi kailanman nagmalasakit. Pero kahit naalam ko ang sakit,
Nadulat NG aking mehea salita. Hinente kayo paringgang. Pamilya Nija. Bilang Aisang. Ganlongan. Isang. Lugar kung sahang ako nakakasandal. Kahit nang bawat sandali run ay parang isang latay sa kaiking kaluluwa, isang araw. Hinente, Nija akong sumabay sa Kanjapawi. Tara na, sabi Nija, abang inintay Nija akong gumiti. Sasama tayo kay Det, saya mall, magpapasukat ako ne bagong salamin. O tete baka kailangan MOU rin, kasi sabi mo sumasakit ang ulo mo. Pero, ese loop kayo, ang bawat salita Nija ay parang isang paalala nenga, kanyang perpektong buhay sang buhay na inintay ko rinoon. Hindi ako makakasabay, sabi ko, abang inintay ko sanang, medyo totoo, ang hakin mega salita, may dadaanan ako, pero ang totoo, wala akong pupuntahan. Gusto ko lang makalayo, gusto ko lang magisa, kahit saglit, upang maramdaman ang katahimikan na hinintay ko sa hitna NG. Haking galit, nang makita kayo ang sasakyan NG Kanjang. Ama ang kanilang MG idiyabang makasama, parang may sumaksak sa KING. Ang bawat tawa nila ay parang ay siyang apte, ay siyang paalala na hindi ako kailanmang magazine. Bahiengi kanalang mundo. Sa halip na sumabay hinintay ko ang gaisang kabigang NG haking lola, isang matanda na hinintay kayo sanang magbigay NG, saglit na kan dun sa kanjang malit na bahay. Inintay ko ang katahimikan sa aking cellphone hanggang siyang video hang nakpakitay siyang video tungkol siya gayuma isang ritual na hinintay kok sanang hindi pansinin kung ano-ano ang tinuturo dito. Bulong ko habang hinintay ko sanang may jing katawa-tawa ang ideya. Para sa aking likuran, narinig ko ang matanda. Toto o hanggayuma, sabi Nija. Abang inintay Nija, akong tuminggang. Ang lola mo, marunong nun, pero hindi Nija ginamit, de lang bawat ritual, ay may kapalit. Engem gasalita Nija, ay parang siyang bulong mula sa dilim hinintay ang tamang sandali upang tumagos. Na lalaki o ang gemga, kwento NG king lola, ang MJ bulong tungkol sa aming lay na may kakalaang kumontrol NG, damdaming NG iba. Hinintay ko sanang may jing katawa-tawa ang idea, pero sa halip isang plano ang tanting nabuo. Saya aking isipan, kung may gagayumahin, ako bulong kawe sa surili ko abang ininta iko ang katahimikan NG gabi. Sino kaya? At SAE isong iglap, ang gimay NG, ama NG kaibigan ko, ay sumilay sa aking isipan, hindi dahil ese pagmamahol, kundi dahil sa isang mas madilim na layunin. Kung gagayumahin ko siya so bikaw, esa dilam, masisira ang pamilya nila. Meron also, din niyahang syakit NG, pagkakarun NG wasak, na pamilya. Samga sumunod na araw hinintay ko ang tamang sandali. Sinusundan ko ang mega ritual mula sa video, hinintay ko ang tamang kandila, tamang oras, tamang salita. Sa unang pagkakataong wala akong naramdaman, nuginit sa bawat pagsubok, hinintay ko ang isyang pagbabago. At isang gura, nakita ko ito ang kanyang ama, si Raymond, ay nagbago, ang kanyang mekhatingin ay naging mas malakit. Ang kanyang kasalita ay naging mas matamis. At sa bawat sandali na magkasama kami, nararamdaman ko ang kapangyarihan NG, haking ritual sa isang hapunan. Hinintay nila ang kanyang pagdating. Bakit wala pa si Daddy? Tanong NG kaibigan ko habang hinintay niya ang kanyang ama. Jadi hindi siya nilate lalo na sa anniversary nila ni Mami. Ang kanyang gina ay pagod ngunit hinintay pa rin ang kanyang asawa. O tete nang dumating siya, nakita ko ang pagbabago, ang kanyang mega mata ay ini, tay ako hindi ang kanyang pamilya na bang. Kumakain kami, ang bawat sulyap niya sa akin ay parang isyang lihim na hintay ko sanang manatiling nakatagot. Ang aking pa ay dumampi sa kanyang binti at esa bohot haplos, nararamdaman ko ang
Panghihil niya, isang damdamin na hinintay ko sanang gamitin ng gamakpa. Alam siya na kukunin ang regalo sa sasakyan. Hinintay niya akong sumunod san ang bonyo. Tanong ko, habang hinintay ko sanang maging natural ang aking mega salita. Pero ese tutu, alam ko kung saan ako patungo. Sa labas, sa dilim NG sasakyan. Inintay niya ako. Oteang, bawat sandali run ay parang isang tagumpe. NG aking galit. Nang bumalik kami pagod at pawis, hinintay ko sanang walang makapansin. Nugnat ang NG mata. NG kabigan kaway hinintay. Ang sagat sa kanyang gata. At ese bawat sandali, nararamdaman ko ang bigat NG hakin plano. Ang kahonadela ni Raymond ay inabot sa kanjang asawa. Nugunit ang kanjang makaamata ay inintay pa ring ako. At sa katahimikan gabi habang hinintay ko ang aking sariling hinintay, narinig ko muli ang bulong mula sa dilim. Kung hindi mo makuha ang hinintay mo, sabi nito, kunin mo na lang ang sa kanya. Oti sa bawat araw na lumilipas, ang apaway sa akin puso ay nagajing mas malakas. Inintayeng tamong sandali upang sanyujinang lahat NG natatira sa kanjang perpektong mundo. Oto saya aking kaluluwa sa hitna NG katahimikan. NG gabi ang aking puso ay parang isang dagat na inintay ang bagyo. Puno ang galit na hindi ko na kayang pigilin. Ang bawat luha NG kaibigan ko ay parang isang paalala. NG aking tagumpay. Ang ngunit kasabay nito ay ang hepede. NG aking saraling kaluluwa. Hinintay ko sanang maging masaya. Hinintay ko sanang maging totoo ang aking ngiti. Pero ang bawat sandali sa kanilang bay ay parang isang lantay. Hinintay ang tamang oras upang tumagos. Nang makita ko ang sakit sa kanjang mehia mata, hinintay ko sanang maging malambot ang aking puso. Pero ang galit ko ay mas malakas, mas mapangwasak. Nang tanungin niya ako kung bakit kami nagtagal saya, labas sinintay ko sanang maging natural ang aking mega salita. Sa banjo ako galing, sabi ko, abang inintay ko ang kanjang paniniwala. Pero ang kanjang makamata ay puno NG pagdududa. At nang makita niya ang bakas NG lipstick sa damit NG kanjang, ama parang may sumaksak sa kanyang dibdib. Ang kanjang ama, si Raymond, ay inintay ring ang kanyang garailan. Nuganit, ang kanjang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang paliwanag. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanilang pamilya na hinintay ko sanang masiraan. Sigawan, ang mehia lua, ang mehia salitang inintay ko bilang mehia punjal sa kanilang pagmamahalan. Sa bahay, ang katahimikan ay napalitan. NG mehia sigawan ang kanya'y mehia magulang na inintay ko noon bilang mehia warang. NG pag-ibig ay nakakagulo na parang mega estranggero. Ang kaibigan ko, nag-iisa sa kanjang kwarto, ay inintay ang kanjang 8 na wala runyo pang magbugay. NG haplos, bakit kanito na sila, bulong niya sa akin habang hinintay niya ang aking sagot. Paano kung may ibang babae si Dat? Ang kanjang boses ay puno NG. Sakiteng guni, ay yakin, ang bawat salita niya ay parang isang tropeo. NG, akin plano. Ganyo, talaga ang enga mag-asawa. Sabi ko, abang inintay ko, sanang maging malamig ang akin mag-aasalita. Hayahan mo na sila. Matatanda na sila. Pero esa alube kayo, alam kayo na ang katu, ang bawat sakit na nararamdaman niya ay hinintay ko ay isang hakbang palapit saya. Pagwasak ang kanyang perpektong mundo sa gabi, nang itulog na ang lahat, hinintay kayo ang tamong sandali. Sa kwarto NG kanyang ama, hinintay ko siyang majasing sakin. Presensya, dapat ajaan mo na ang anak mo. Bulong ko, abang hinintay kayo ang kanjang mega mata na sumanot. Tawin mo hang lahat NG ibinigay mo sa kanjahang kondo ang pag-oral, ang pangarap niya. Ajaan mo si Jang, tumayo sa sarili ni Jang, mehia pa. Ang bawat salita ko ay parang isang lason
hinintay ang tamang oras upang kumalat at ang asawa mo, hindi na siya karapat-dapat. Ako ang mas nararapat sa'yo mas bata, mas maganda, mas puo. Sa ilalim, NG Hakin Ritual, ang kanjang mahia mata ay parang ininta na ang eking emga salita at sa bohot sandali, nararamdaman ko ang kapangyarihan NG Haking plano. Kinabukasan, nang magising ako, hinintay ko sanang walang makapansin. Pero ang kabigen ko ay nasa labas NG kwarto. Ang kanjang makamata ay puno NG pagdududa. Anong ginawa mo sa kwarto? Nida? Tanong niya. Abang ginintay niya ang Haking. Sagot, kagigising ko lang. Sabi ko abang, inintay ko sanang maging totoohang aking mehya salita. Pero ang kanyang megamata ay parang megapunjaw. Hinintay ang tamang sandali upang tumagos. Ikaw ba ang kabit ni Dad? Ang kanyang boses ay puno NG. Sakit enguni, ese akin. Ang bawat salita niya ay parang isang tagumpa. Wala akong kailangang ipaliwanag. Sabi ko, habang hinintay ko ang aking sariling galit na maging malamig samga sumanot na araw, ang plano ko ay nagaging mas malino. Ang kanyang eme, nagbago ang kanyang mega salita, ay naging mas matalim, ang mega desisyon ay naging mas makasarili. Esay isang hapunan, hinintay niya ang kanyang asawa upang maktalo OTT ang bawat salita niya ay parang isang latay. Ang padre de pamilya, sabi niya, abang ginintay niya ang kanyang mehya-anak na sumunod lahat NG, sasabin ko, iyon ang masusunod. Ang kanyang kasagwa ay umiyak, nuganit ang kanyang kamay ay inintay na ring ang galit. OTT saya unang pagkakataon. Nakita ko ang sakit sa kanyang mahia matahang. Sakit NG, isang pamilyang inintay ko sanang masira. Ang kaibigan ko ay nagmakahwa. Hinintay ang kanyang ama na bumalik saya dati na ganit. Ang kanyang megasalita ay parang inintay lamang ang hangin. At sa bawat sandali, ang aking presensya sa kanilang bahay ay nagiging masajag. Sa kwarto ane kanyang ama, inintay ko siyang maging akin OTT kahit na ang kanyang asawa, OTT anak ay nakakakita. Hinintay ko siya ng maging malamig ang aking puso. Ang bawat aplos niya sa akin ay parang isang tropeo. Ang bawat sulyap ay parang isang tagumpay. At sa katahimikan aneka, gabi narinig ko muli ang bulong mula sa dilimas. Malinaw, mas mapangahas. Kung hindi mo makuha ang inintay mo, so binito, kunin mo na lang ang sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, ang apo ay sa aking puso ay inintayeng tumong sandali upang sanyujin ang lahat ang ginatayra sa kanyang mundo. O tesaya aking kaluluwa sa bawat sandali na lumilipas. Ang apo ay sa aking puso ay nagiging mas mapangwasak. Inintay ang tamong oras upang lamyoning ang lahat NG natitira sa kanyang mundo. Ang bawat luha ay NG kaibigan ko. Ang bawat sigaw NG kanyang ina ay parang isang imno NG Haking tagumpay. Nuganet kasabi nito ay ang bigat NG aking saraling kaluluwa. Hinintay ko sanang maging masaya, hinintay ko sanang maging totoo ang aking ngiti. Pero ang bawat abdi na dulot NG aking meheagawa ay parang ay zang sumpa na ininta, ikoring sa iking sarili, sa gitna ng kaguluhan nararamdaman ko ang lamig, NG, aching, emga inintay. Nuganit ang galit ko ay mas malakas, mas mapanggaos, nang harapin niya ako ang ganggang masyamata ay puno NG sakit at galit. Ano ba talagang ginagawa mo? 10 on me. Habang hinintay niya ang aking sagot, tinanggap ka namin. Pero sinira mo ang pamilya namin. Ang kanyang boses ay parang isang latay
engguni sa akin. Ang bawat salita niya ay parang isang tropeo. Hindi ako kabit. Sabi ko habang hinintay ko sanang maging malamig ang aking mega salita. Hindi ko kasalanan na ako ang hinintay ni Jana mas magaling. Ako kaysa. Saya nanay mang pagit na. Ang bawat salita ko ay parang isang punjal, hininta ang tamang sandali upang tumagos. Binabalaan kita? Sabi ko habang hinintay ko ang kanyang takot sa susunod na magsalita ka NG. Masama tungkol sa akin palalayasin ko kayo rito. Ang kanyang mekha mata ay nagbago puno ng galit o te sakit engguni. Ese yakin ang bawat luha niya ay parang isang tagumpay. Alam ko kung bakit mo ito hinagawa. Sabi niya, abang iniga kong magmalasakit. Dahil wala kang pamilya, kaya gusto mang maranasan ko rin ang sakit mo. Ang kanyang mekha salita ay parang isang sumpa na ganit sa halip na maging malambot ang aking puso. Hinintay ko ang aking galit na sumiklap. Walang nagmamahal sa Diyo, sabi niya, at ang bawat salita ay parang isang lata, ingunit sa aking ilong ay parang isang haman. Kung alam ko lang nun na ganyan ka, bulong niya, hindi kita pinapasok sa bahay namin. Sa gitna NG amin mekha salita, ang galit ay nagbago mula sa mekha salita patungo sa mekha kamay na inintay ang bawat isa. Nagsabunutan kami ang bawat aplos ay puno NG galit at sa bawat sandali. Hinintay ko sanang maging mas malakas ang aking puso. Walang amuat, walang nagbigay NG aplos dahil kami lang ang nasa bahay. Hinintay ang tamang oras upang magpatuloy ang kaguluhan. Hanggang saya dumating kang kanyang tiyuhin. Ang kanyang boses ay parang isang kidlat sa hitna ng bagyo. Ano bang nangyayari? Tanong niya. Habang hininta, iniga ang kaming sagot. Si Jaeng giday lang ka dyan nakakagulo ang pamilya namin. Sabi, NG kaibigan kayo. Habang hinintay niya ang kanyang tiyuhin na maniwala. Siya ang kabit ni Det. Hinintay ko sanang medjing tahimik ang aking puso engguni sa halip. Hinintay ko ang tamang sandali upang magpatuloy nang makawi ang kanyang ama. Inintay ko siya sa kwarto. Ang aking katawan ay puno NG gasugat. Na inintay ko sanang medjing totop. Tingnan mo ang hinagwa NG anak mo. Sabi ko awang inintay ko ang kanyang mekha mata na maging gaking. Sinaktan nila ako, natatakot na ako. Saya kanila. Ang kanyang magamata ay parang hinintay na ang aking salita. At sa nararamdaman ko ang kapangyarihan NG hacking ritual. Pero ang kabigan ko ay hindi tumihil. Ikaw ba ang kabit ni Dat? Tanong niya habang hinintay niya ang aking sagot. Wala akong kailangang ipaliwanag. Sabi ko habang hinintay ko ang aking galit na maging malamig nang harapin ang ganyang tiyuhin ang kanyang ama. Hinintay ko ang kaguluhan. Totoo ba ang sinasabi NG anak mo? Tanong NG Tilwin. Abang ininta iniya ang katotohanan pero ang kanyang MSI lalim NG hacking ritual ay inintay lamang. Ako huwag kang makialam, sabi niya. Abang inintay niya ang kanyang Tilwin na umalis at SAE isang iglap. Hinintay ko ang aking tagumpay. Ang kanyang kama ay tumama sa kanyang anak at ang bawat sakit sa kanyang muka ay parang isang tropeo. Sabi ko naman sa inyo, ako ang mas mahal niya. Sabi ko habang hinintay ko ang kanilang megeluha. Kung gusto mong manatili rito, sundin mo ako. Sa hitna NG katahimikan, hinintay ko ang aking sariling puso na maging malamig. Ang bawat luha, ang bawat sigaw ay parang isang himno NG aking galit at sa bawat gabi. Abang inintay ko ang kanyang ama sa kanyang kwarto. Nararamdaman ko ang bigat NG hacking mga hinente. Pangarap na hinente kayo nun, nuganet negalon ay inintay ko na lamang ang pagwasak NG kanyang mundo. Katahimikan NG gabi narinig ko muli ang bulong mula
saya dili mas malinaw mas mapenggaus. Kung hindi mo makuha ang inintay mo, so binito, kunin mo na lang ang sa kanya at SA board sandali. Ang apo ay sa aking puso ay nagajing mas malakas hinintay ang tamang oras upang sunugin ang lahat na naginatitira hanggang sa wala nang matira kundi ang abo NG, haking galit, at ang sakit, NG haking kaluluwa. Sa mga sumanod na araw, ang bay na dating puno NG Enet ay nagbagwang. Mehe ay napalitan NG mga sigaw. Engem ga aplos ay napalitan NG alate. Ang kaibigan ko ay inintay pa rin ang kanyang pamilya na bumalik sa dati, nugenit sa bawat sandali, nararamdaman ko ang aking tagumpay, ang kanyang gamayakin na, ang kanyang pamilya ay wasak na, o te ang bawat luha niya ay parang gaizang, patunay, na ang aking ritual ay natagumpay. Pero sa hitna NG aking tagumpay, nararamdaman ko rin, ang bigat NG aking saraling, mga hinintaying, mga pangarap, na hininta kayo nun, nang gayon ay nagbago na lamang sa isang madilim na pagnanasa, nawasakan. Ang lahat NG inintay ko rin at SAU ang gabi. Avang hinintay ko ang katahimikan NG bahay, naramdaman ko ang bigat NG haking gagawa. Ang bawat hapdi, ang bawat sakit ay parang isang sumpa na inintay ko rin sa akin sarili. Kung hindi mo makuha ang hinintay mo bulong NG dilam, kunin mo na lang ang sa kanya. Pero sa bawat tagumpay, nararamdaman ko ring ang lamig. Ang aking sarilin kaluluwa hinintayang tamang sandali upang tanungin ano ang natira sa'yo at sa katahimikan NG gabi. Ang sagot ay malinawala na kundi ang abo NG haking galit at ang sakit NG isyang pusong hinente kayo sanang majing. Buo, ang gunit ang galon ay wasak na ring tulad NG pamilyang inintay ko sanang majinakin. Sa bawat luha na tumulo mula, sa mehya mata NG, kaibigan ko, nararamdaman ko, NG bigat NG, haking mga ininta, nugenit, enggalit sa haking puso, ay mas malakas kalsa sa anumang pagsisisi. Ang bawat sigaw saya, kanilang bahayang, bawat basak NG gamit, ay parang isang himno nenegrem aking tagumpay ngunit sa kabila nito, ang aking kaluluwa ay inintay ring, ang sakit, NG aking, gagawa. Nang makita ko ang kaibigan ko, nagiza umiyak habang inintay niya, ang kanyang inamula sa ospital. Hinintay ko sanang medjing malambot ang aking puso, pero ang apo ay NG haking, inggit ay nag-aalap pa ring. Inintayang, tomong sandali, yupeng sunugin, ang lahat, NG natitira, ang kanyang tiyuhin. Si Celso, ay nanatili sabay. Ang kanyang mahya mata ay puno NG pagalit. Hindi ako papayag na sasaktan kayo NG lalaking ilon, sabi niya. Abang ginintay niya ang aming paniniwala, may ginagawa ang babaeng ilon sa kanyang ama o te kailangang nating malaman iyon. Pero sa loob kayo, alam ko na ang totoang bawat apedi na nararamdaman nila ay inintay ko ay sangagbang palapit sa pagwasak NG kanilang perpektong pamilya ang kanyang ina. Na hinintay ko noon bilang isang inang hinintay ko rin ay nakasakit sa sobrang bigat kaguluhan sa ospital. Habang inintay niya ang kanyang pagaling, ang kaibigan ko ay nagmakakuha sa kanyang tiluin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi niya. Habang hinintay niya ang haplos na hindi ko kailanman may bibigay sa gitnaong kaguluhan. Hinintay ko ang tamang sandali upang magpatuloy. Ang kanyang ema, si Raymond ay akin na ang kanyang desisyon ay hinintay na lamang ang kanyang maga salita. Sa bawat gabi, sa kanyang kwarto, inintay ko si John maging akin. O tete kahit na ang kanyang asawa o tete anak ay nakakakita, hinintay ko sanang maging malamig ang aking puso. Pero isang araw bago bumalik ang kanyang tiyuhin, hinintay ko ang isa pang pagkakataon sa sala. Abang hinintay ko ang katahimikan, nakita ko ang mahya larawan
NG kanilang, pamilyam ga, niti, na hinintay kayo nun. Magahaplos na hinintay ko rin. At sa isang iglap, hinintay ko ang aking galit na sumiklap. Hinintay ko ang keng mga kamay. Nawasaking ang mega ilon, itigil mo iyan. Saigo NG kaibigan ko habang hininta enya akong bitiwan ang kanilang magalarawan. Ang kapel ang jimuk mong shiray ng pamilya namin. Ang kanjang boses ay puno NG galit, enguni sa akin. Ang bawat salita, niya ay parang gisang tropeo, basura na lang ito. Sabi ko, abang gininta, iko ang kanjang sakit. Tanggapin mo nuna at na ang bagong asawa, NG daddy mo. Ang kanyang mata ay nagbago puno engi, luha at kalot. Enguni sa akin, ang bawat luha niya ay parang isang tagumpay. Never ako magiging mabait sa tahom, sumira NG pamilya namin. Sabi niya, abang inintay niya akong magmalasakit. Pero halip, hinintay ko ang aking galit na maging mas malakas. Inggit na inggit ka saya akin, dahil wala kang ganyang pamilya. Sabi ko, habang hinintay ko ang kanyang megeluha, kaya nga iniwan ka ka mega. Magulang mo dahil alam nila kung gaano kakababa. Ang kanyang kamay ay tumama siya, kakin muka, at hang sakit ay parang isang late. Enguni sa akin, ilon ay parang isang gamon. Nasasaktan ka ba siya? Katotohanan? Tanong ko habang hinintay ko ang kanyang galit. Kaya mo sinira ang pamilya namin dahil hindi mo kailanman mararanasan ang pagmamahal. Puro bago pa man siya makasagot, hinintay ko ang tamang sandali upang ihulog ang aking huling punyal. Buntis ako. Sabi ko, abang, inintay ko ang kanyang mahiamata na magbago, makakaanak na kami Daddy mo, sa oras na saktin mo, sinisigurado ko, hindi kayo na makakalabas NG bahay, na ito NG buhay. Ang kanyang muka ay nagbago mula saya galit patungo saya sakit, mula saya sakit patungo saya pakabigla, at sakit na NG katahimikan, narinig ko muli ang bulong. Mula saya dili mas malinaw, mas mapangahas kung hindi mo makuha ang inintay mo. So binito, kunin mo, nalanghang sa kanya, ang bawat luha niya, ang bawat sigaw, aparang is himno anigram. Aking tagumpay ang guni, sa kabila nito, nararamdaman ko ring ang bigat NG, aking gemege gawa. Ang pamilyang inintay ko noon ay wasak na, ang emganenggiti na inintay ko ay napalitang NG emgalua. At ang bawat apti na dulot ko ay parang isang sumpa na inintay ko ring sa aking sarili. Sa mega sumanot na araw, ang bahay ay nagbago. Ang dating initay na palitan NG lamig. Ang dating tawanan ay napalitan NG katahimikan. Ang kaibigan ko ay inintay pa ring ang kanjang pamilya na bumalik. Ang gunit sa bawat sandali, nararamdaman ko ang aking tagumpay. Pero sakit na NG, aking galit, nararamdaman ko ring ang gigat NG iking saraling. Emga hinenta, ayang emga, pangarap, na hinentay ko noon. Nang gayon ay nagbago na lamang sa isang madilim na pagnanasa at sa katahimikang NG. Gabi habang hinintay ko hang aking sariling puso narinig ko hang bulong mula sa dilim. Ano ang natira sa'yo? Tanong nito, at ang sagot ay malinawala na, kundi ang abo engi aking galit at ang sakit NG isang pusong inintay ko sanang maging buo. Ang gunit galon ay wasak na ring. Tulad NG, pamilyang hinintay ko sanang maging akin sa bawat apti nadulot NG emga salita NG kaibigan ko naraamdaman ko NG bigat NG akin emga hinintay nugnit ang galit sa aking puso ay parang isang ipaway na hinintayang tamang sandali upang lamunin ang lahat. Ang kanyang emgavanta ay parang emgabulon sa hangin. Ang guni sa yakin, ang bawat salita niya ay isang amon na inintay ko na ring. Kawawa ang bata kapag ipinanganak sa mundo. Sabi niya, abang ininta iniya ang aking takot. Kahit ang anak mo, ikahihiya ka, pero bago pa man
Ako makasagot. Enge kanyang. Enge ay ingintay ng eking muka. Ote ang bawat sampal ay parang isang latay nine. Inintay ko ring sa haking sarili. Ang galit, naming dalawa, ay nagbago mula SE. Emga salita, patungo sa mehea kamay na inintay ang bawat isa. Nagsabunutan kami ang bawat aplos ay puno ang heput o tete saya gitnanen. Kaguluhan, hinintay ko sanang maging mas malakas ang aking puso. Pero esa isong iglap, ang kenjang mehea kama, ay naitulak ako. Ote ang akdan, ay parang isang banggin na inintay ang aking pagkahalap. Ang sakit ay tumagos sa aking katawan. Nuganit ang mahamata, enehe kanjang hama, si Raymond. Ay inintay lamang ako. Ang baby natin, sigaw ko, habang inintay ko ang kanyang haplos. Gusto niyang patayin ang anak natin. Ang kanyang MGA Mara, puno ang gigalut. Nuganet sa ilalim eneka. Akin ritual hinintay niya lamang ang aking magasalita. Hinintay ko ang kanyang galit na sumiklap. At sa isungge eglap. Ang kanyang emegay kamay ay tumama sa kanyang anak. Ang bawat suntak, ang bawat saipa, ay parang siyang imno enehe haking tagumpa. CH pa, syaktan mo siya. Bulong ko habang inintay ko ang kenjang pamata na maging haking. Siguraduhin mong magiging malaki ang pinsala. Ang bagan ko. Nagmakahwa ang kanjang emgalua ay inintayang aplos na hindi kailanman dumating. Nuganet sa akin. Enge bawat sakit niya parang ay sang tropyo. Ang kanyang katawan ay namamanit na. Ang kanyang boses ay inintay na lamang ang katahimikan. At saya gitnaang kaguluhan nararamdaman ko ang bigat aneka aking plano habang nakahandusay. Siya saya sahik. Hinintay ko ang kanyang mege mata na maging blanco. Tama na iyan, sabi ko, abang inintay ko ang kanyang ama na sumanot. Ajaan mo na siyang mamatay yenege dahan-dahan. Ang aking ngiti ay parang isang punyal. Hinintay ang tamang sandali upang tumagos. Puro wag ka muna sanang mamatay. Kaibigan, bulong ko, abang inintay ko ang kanjang megealua. Gusto kong makita mo ang pagkapanalo ko. Hintayin mo na lang na makeron. Kami nenji anak ang bawat salita ko ay parang isang sumpah hinintay ang tamang oras upang magkatotok. Sa hitna enehe katahimikan, ang bahay ay parang isang libingan. Ang dating init ay napalitan enehe lamig na inintay ko ring. Ang kanjang ama ay akin na, ang kanjang pamilya ay wasak na, at ang bawat luha niya ay parang isang patuna. Inang eking ritual ay naktagumpay. Pero sa kabila enehe eking tagumpay, nararamdaman ko ring ang bigat. Enge eking saraling emga, hining tahang emga, pangarap na hiningte kayo nun. Nang gayon ay nagbago na lamang sa isang madilim na pagnanasa at sa katahimikan enehe gabi narinig ko muli ang bulong. Mula saya dili mas malinaw, mas mapangahas. Kung hindi mo makuha ang inintay mo, sabi nito, kunin mo na lang ang sa kanya. Nuganet sa hitna enehe haking, tagumpay, isang bagong, lamig ang tanting bumalit, esa aking. Habang hinintay ko ang kanyang katawan na manatiling nakahandusay, isang tanonggang sumilay sa kakin, isipan ano ang ganatira sa joke. Ang megen GT na inintay ko noon, ang megen aplos na inintay ko rin, ay nagbago na lamang sa ubu NGA King. Galitan at sa bawat sandali. Nararamdaman ko ang bigat enehe haking. Sariling sumpang ritual na inintay ko sanang magbigay enehe kaligayahan ay nagbigay lamang enehe sakit. Hindi lamang sa kanya kundi SA can ring sa katahimikan enehe gabi. Ang bay ay inintay na lamanggang emga multo enehe aming inintay. Ateo, hinintay ko rin ang aking sariling kapalaran isang pusong wasak. Tulad enehe pamalyang inintay ko sanang majingakin, nuganet, negalon, ay wala na. Kundi ang dilim, enehe, haking mehe agawa, sa gitna ng grim, kaguluhan. Ang bawat sigawo ay parang isang lata
Isya haking puso. Nuganit ang galit ko ay mas malakas hinintay ang tamang sandali upang lamunin ang lahat ang ginatitira. Nang makita ko si Celso ang kanjang masya mata ay puno enerhe galit. Oteeng kanyeng emga kamau ay inintayang masya enge kanyeng kapatid, pero si Raymond sa ilalim enerhe king ritual ay inintay lamang enge king mehe salita. Umalis ka rito, sabi ko. Habang hinintay ko ang kanilang takot, hindi na mawawala ang gayuma sa kanya kaya sumuko na kayo. Ang bawat salita ko ay parang isang punjal. Nuganit ang mehea. Mata ni Celso ay hinintay ang haking pagkatalo. Magpapakasaya ka ngayon, sabi niya, pero mawawala ang lahat eneheyan. Ete engi maiwan sayo ay ang shiramong dignidad asterisk sa kabila. Enehe kenyang megabanta hinintay ko ang aking plano na magpatuloy. Sa kwarto, kinausap ko si Raymond. Eng konyeng matay parang hininte na lamang ang aking emga yutas. Ilipat mo sa akin ang emga ariarian. Sabi ko habang hinintay ko ang kanyang pagsunod. Bigyan mo ako enehe pera. NG lahat, NG inintay ko. Pero, engi kanjang sagot ay parang isang adlang ang kanjang kasal. Enge kanyang asawa ay inintay pa ring enging decision. Maliban na lang kung patay na siya, sabi niya, at sa isang iglap. Isang bagong plano ang sumilay sa aking isipan. Hinintay ang tamang sandali upang makatoto sa ospital. Eng kabagong, huwag nagasing. Eng kanjang, engga matay puno. Enjit ininta iniya ang kanjang tiyuin. Si Celso, naikinuwento ang haking ritual. Makakapasok ako sa kwarto mo, sabi niya. Abang ininta iniya ang kanyang pamangkin na maging matapang. Kailangan neting itigil ang kasamaan niya. Ang bawat salita nila ay parang isang banta, ngunit hinintay ko ang aking sariling kapangyarihan. Sa loob NG 2 araw, ang kaibigan ko ay ininta iyang kanjang lakas na bumalik. Nuganit nang malamang niya na kinuha NG kanyang ama engi kanyang ina mula sa ospital. Ang kanjang megamata ay nakbago mula saya takot patungo. Saya galit nang makabalik sila. Saya bahay. Inintay kayo ang katahimikan. Nuganit ang saigo, engi kanjang ina ay parong aizang. Kidlat saya, dilim. Sa kwarto NG kanjang mehea magulang, naabutan ko kang kanyang ina, aking mehea kamay, ay ininta iyang kanjang sakit. Walang yang babay ka, saigo, eneke, kaibigan ko habang hinintay, anea akong bitiwan ang kanyang ina. Tapatajing ko kajong dalawa. Sabi ko habang hinintay ko ang kanyang takot. Nanjito na enga kaluluwa mo. Nakasala na esa demonyo. Ang kanyang mehia salita ay parang isang latay, ngunit ang aking galit ay mas malakas. Tinapan ko ang kanyang bibig, hinintay ang kanyang katahimikan na ganet, ang kanyang emga kamay, ay inintay rin ang akin sakit sa China, energy, kaguluha, ang yaming, energy katawan, ay nakasakitang, ngunit kajit na dehado siya. Hinintayin niya ang kanyang ina na iligtas nang pumasok si Raymond o Tete Celso. Ang kanaling MGA boses ay parang MGA kulags sa na NG. Tulungan mo yo ako, babe, sigaw ko. Abang hinintay ko ang enggamata ni Raymond na majingakin. Huwag mo silang hayaang makalabas ng buhay. Ang kanya emga kamay ay hinintay na lumanggang ay kinemga utos. Ngunit si Celso ay hinintay rin ang kanyang pamangkin na iligtas. Sa gitna angre, kaguluhan, ang gabay ay parang isang laranggang inahidigmahan. Ang bawat sigo ay hinintay ang tamang sandali upang tumagos. Pero sa aking puso nararamdaman ko ringang bigot enehe, aking emga hining, emga pangarap, na hinente kayo nun nang gayong ay nagbago na lamang sa isang madilim na pagnanasa at sa katahimikang enggi gabi. Habang hinintay ko ang aking tagumpay, narinig ko muli ang bulong mula, saya dili mas malinaw, mas mapangahas, kung hindi mo makuha ang inintay mo.
So Benito, kunin mo na lang ang sa kanya. Pero sa bawat sakit na dulot ko, nararamdaman ko ring ang bigat NG. Haking sariling sumpa, ang pamilyang inintay ko sa nang maging akin ay wasak na. Nuganet, ang aking puso ay inintay ring ang sakit engi aking enggagawa. Sa gitna ng kaguluhan ang tanong ay nanatili ang natira sa'yo. At ang sagot ay malinawala na kundi ang obu ng aking galit at ang lamig. Ng isang pusyong inintay ko siya ng maging buo. Nuganet ang galong ay wasak na ring. Tulad ng pamilyang hinintay ko sa nang maangkin, sa gitna ang kaguluhan ang bawat sigo ay parang isang latay. Nuganay ang galit sa aking puso ay ang tanting nagajingabo. Hinintay ang tamang sandali upang maging katahimikan. Nang makita ko ang kaibigan ko, duguan at nakahando sa ihinintay ko sa nang maging masaya. Nuganet, enge, biglong sampal, mula kay Raymond ay parang isang kidlat na inintay ko rin sa akin sarili. Tatlong malakas na sampalang tumama sa aking muka. At sa bawat isa, nararamdaman ko ang bigat NG aking mehiya. Inintay na naglalao. Bakit mo ako sinaktan? Chika ko abang inintay ko ang kanyang mehiya mata na masyeng akin. Pero ang kanyang galit ay parang isang pader. Hinintay ang aking pagkatalo. Asterisk hindi na gumagana ang gayuma mo. Sabi NG, kaibigan kayo, habang hininta niyang aking tak. Sinunok ko ang lahat ang ginamit mo ang gawat salita niya. Ay parang isang punjal. Ote sa unang pagkakataon, nararamdaman ko ang lamig NG akin sariling plano. Na naglalao, sigaho ko, nogenet enge kanjang, gamatay ay inintay, na lamang engekeng pagkatalo. Si Raymond, na dating hinente, ang aking mega utos, ay hingalon, ay galit, nagalit, ang kanjang mega mata, ay hindi na akin. Lumuhad ako na inintay ko sa nang bumalikang kapangyarihan NG hakin ritual. Nuganet hang bawat luwa ko ay inintay na lamang ang katahimikan. Umalis ka na, sabi niya. Hobang, hinintay niya. O kong yumilis. Walang bitbit kundi ang aking surili. Pinalayas ako saya bahay na dating hinintay ko bilang kanlungan. Enggem ga bagay na ibinigay NG kaibigan ko. Enggem ga panggarap na inintay ko sa kanalang pamilya. Ay binawi lahat. O tete, saya bawat hakbang ko palayo. Nararamdaman ko ang bigat NG haking pagkatalo. Pero ang galit sa aking puso inintay pa rin ang tamong sandali. Hindi kayo matatahimik, bulong ko. Abang inintay ko ang aking sariling mega avanta na makatutu o bumalik ako. Paulit-ulit, hinintay ko ang kanilang sakit. Idedemanda ko si Ramon. Sabi ko, habang hinintay ko ang kanilang takot, ipapakalat ko na ginahasa niya ko. Ang bawat salita ko ay parang isang lason hininta ang tamang oras upang kumalat. Pero ang kaibigan ko ay inintay rin ang kanyang sariling laban. Iko ang sumira sa pamilya namin, sabi niya, abang ininta iniya akong magmalasakit. Hindi mo kasalanan nasira ang buhay mo, pero iko ang pumili nito. Ang kanyang mehea salita ay parang isang latay hingguni eseyakin. Ang bawat salita ay hinintay lamang ang haking galit na magpatulo. Sa gitna enggi, haking megaibanta, engge king buhe, ay naglao, ang batasaya aking sinapupunan, na hinintay ko sa nang majing, akin, ay namata, isa sobrang bigat NG. Eking emga ininta, ang emga magulang ko engge, emga kamiganok ko, ay hinintay ko sa nang magbigay NG aplos, nuganet ang bawat pintuan, ay sarado na, ang kaso laban kay Raymond, ay naglaw, at ang emga kaso nilalaban sa akin, ay inintay lamang, ang akin pagkatalo. SA, galit ko, muli kong sinugot ang kaibigan ko, hinintay ko sa nang saktan siya, nuganet ang meye kamay iba ay hinintay ring akong pihilin.
Sa katahimikan NG, gabi habang hinintay ko kang aking sariling galit narinig, kumuliang, bulong mula sa dilim, engguni, enggeon, ito ang mahina. Parang gaizang alakala na inintay na, lamanggang katahimikan. Kung hindi mo makuha ang hinintay mo, sabi nito, kunin mo na lang ang sa kanya. Pero ang aking mega inintay ay naglaw, not agang aking puso na dating puno, NG ay galyon, ay hinente, na lamang, ang lamig, NG, aking pagkatalo. Ang pamilyang, inintay ko sanang, mahangkin, ay bumalik sa kanilang, meheanidi. Abang ako, hinintay ko na lamang ang aking sariling kapalaran isang buhay na wasak. Isang pusong, inintay ko sanang medjing buo. Nuganet negalon, ay abo na lamang. Sam, hitna NG, inintay ko na hindi kailanman natupad. Sa uli, ang kaibigan ko ay inintay ang kanjang. Pamilya na bumalik. At sa bawat aplos NG kanjang, inaenggi. Kanyang nararamdaman. Ko ang bigat NG hacking. Sariling mehe agawat. Ang bahay na dating puno NG kaguluang, ay inintay na lamang ang katahimikan, at ako, hinintay ko na lamang ang aking sariling wakas, ay isang babing, inintay ang pag-ibig na hindi kailanman dumating. At negalon, ay nag-iisa, sa gitna, enge, abo, NGA kingalit, at NGMAG inintay ko na nawala na sa dilim. Sa bawat salita NG kabigeng keo, ang apti NG hacking mehea, inintay, ay parang isang punjal, na inintayang tumong sandali upang tumagos sa hiking puso. Sinira mo ang gibuhay kao. Sigaw ko, habang hinintay ko, ang kanyang igamata-namak malasakit. Pero ang kanyang sagat, ay parang gisyang latay hininta ang aking pakatalo. Hindi ako hang sumira sa buhay mo, sabi niya, habang inintay niya akong magising sa aking sariling kasalanan. Ikaw ang pumili nito. Karma mo ito? Dahil pinili mo ang kadiliman. Ang bawat salita niya ay parang isang sumpay guni. Esay akin, ang galit ko ay hinintay pa rin ang tamang sandali upang sumiklap. Hindi pwedeng ako lang ang magdurusa. Bulong ko, abang ginintay ko ang aking sariling mehiya banta na magito. Sama-sama tayong maghihirap. Pero ang kanjang makayamata ay puno, NG kalungkutan, hindi galit. At sa bawat sandali, nararamdaman ko ang bigat NG hacking, sariling magainin, tainga pangarap, na inintay ko nun, na halon, na lamang sa gitna ang aking kadiliman. Hindi mo kailanman magagawan, makaroon, NG masadyang, pamilya kong ninanakaw mo. Ito mula sa iba, sabi niya, o teeng, kanyang mehiya salita, ay parang isang salamin. Hinintay ang aking sariling muka na makita ang katotohanan SAM ka, sumunod na araw, ang haking galit, ay nagpatulo, hinintayhan kanilang, bayi bilang, isang larangan, ang aking put, paulit-ulit akong bumalik, ng gulo, hinintay ko, sanang makita ang kanilang, sakit. Nugunit ang bawat, pagkakatan ay inintay, na lamang ang aking pagatak ang pamilya niya, na hinintay ko sanang wasakin, ay nagdesisyong lumipat sa probinsya, sa isang bagong simula hinintay ang kanilang magangiti na bumalik. Habang sila ay antayanting bumubuo muli ang kanilang pamilya, ang aking mundo ay naglalao, ang gamgakalye na dating hinintay ko bilang kanlungan, ay naging gaking bilangwan at enggaking isopan na dating puno ang gipli ay inintay na lamang ang katahimikan and gabaliwan. Madalas akong nakikitang palaboy-laboy, nagwawala, hinintay ko sanang makita ang aking sariling inintay, ngunit ang bawat araw ay parang isang sumpa. Minsan, inintay ko ang kamay NG iba na saktan, nuganetang bawat sakit ay inintay na lamang ang haking saraling pagkatalo. Ang kabigang ka, si Luna, ay nagpatuloy-niti. Niya ang kanyang, ang pangarap, ang kanyang pagarab, pamilya na bumalik saya dati. Pero ako, inintay ko na lamang ang aking sariling wakas. Isang babaeng nawala
sa sarili. Nag-iisa sa hitna NG akale na dating inintay ko bilan. Saksi NG hakin, tagumpay ay isang haraw abang nakasolala ako sa gilid. NG kalsada, hinente ko ang emga alahala NG, eking emga, hinente magisa nagsasalita sa angin, inintay ko sa nang marinig, ang magagabulong NG dilim, na dating gabeke. Pero ang enggehabulong ay wala na. Inintay na lamang ang katahimikan. Sa di kalajuan, nakita ko ang isang sasakyan ate sa lubeneto. Ang mehamata, NG kaibigan ko hinintay akong tingnan. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik. Hinintay ko sanang makita ang kanyang galit. Naganet ang kanyang megayamata. Ay puno NG awa isang awa na hinintay ko nun engunit. Nagalong ay masyado nang uli bakit ka bumalik tanong NG kanyang tiluin. Habang hinintay niya ang kanyang sagot, hinayaan mo na lang sana ang nakarat. Pero si Luna ay tahimik hinintay ang kanyang sariling puso na magsalita. Sa kanyang mga mata, nararamdaman ko ang bigat NG aming mekea. Hinintay ang pagkakaibigan na hinintay ko sanang maging totoo. Ang pamilya na hinintay ko sanang maangkin at ang makapangarap na hintay ko sanang matupad. Pero ngayon, habang nakatulala ako sa gilid NG kalsada, ang haking mundo ay inintay na lamang ang katahimikan. O ang aking puso na dating puno ng galit ay hinintay na lamang ang sakit. NG haking sariling pakatalo sa uli. Ang kabigan ko ay nagpatuloy hinintay ang NGA pangarap na maging totoo ang kanyang pamilya. Bagamat watsak nun ay inintay ang emga. Aplos na muling bumuo sa kanila. Pero ako, inintay ko na lamang hang aking sariling kapalaran ni siyang babaeng nawala sa kadiliman. Inintay ang mehian GT na hindi kalaman dumating at ingyon ay nagiza. Sa hitna NG mehia, abo NG haking mehia, inintay at NG pusong, inintay ko sa nang maging buo. Naginet na gaylon ay wala na, kundi ang lamig, NG haking, sariling pakatalo. Sa bawat luha na tumulong-mula sa NG kaibigan ko, nararamdaman ko, NG bigat, NG, haking emga ininta. Ingunit ang aking puso na dating puno NG. Galit ay hingalon, ay hinintay, na lamanggang katahimikan. NG hakin, pakatalo, awang-gawat ako sa kanya, sabi niya. Abang ininta iniya ang kanyang tiluin na magmalasakit. Pero ang kanyang mehia salita ay parang isang salamin. Hininte ang ikaking. Saraling makana makita ang katetohanan. Pinili niya ito. Sabihin ng ganyang tiyuhin at ang bawat salita ay parang isang latay. Hinintay ang aking pagsisisi na hindi kailanman dumating sa hitna anake aking pagwawala sa mega kalje. Hinintay ko sanang makita ang aking mega hinintayang pamilya na hinintay ko nun. Ang mega pangarap na hinintay ko rin. Pero ang bawat araw ay parang isang sumpa hinintay ang aking sariling pakatalo. Ang kaibigan ko si Luna ay hinintay akong makita muli. Ang kanyang mehia mata ay puno NG wo. Ngunit ang aking puso ay hinintay na lamang ang kadiliman. Ang kanyang tulongang matutuluyang ang pagpapamatay. Parang isang huling. Aplos hinintay ang aking sariling desisyon na magbago. Pero ang aking galit na dating hinintay ang tamang sandali upang sumiklap ay galon ay hinintay na lamang ang katahimikan NG kaking pakatalo sa uli. Ang kabigan ko ay nagpatuloy hinintay ang kanyang pangarap na maging totoo. Natapos niha ang kanyang pag-aaral. Nagarong NG sarili niyang pamilya at ang kanyang mega magulang na dating hinintay ko sanang wasakin ay muling nagmamahalan sa probinsya. Ang kanilang bahay na dating punoon gaguluhan ay hintay na lamang ganga nagangiti na bumalik. Puro ako hinintay ko na lamang ang aking sariling wakas isang babaeng nawala sa kadiliman. Kalaboy-laboy sa mega kuli hinintay ang kahaplos na hindi kailanman
dumating ang aral NG aming pagkaibigan ay ininta iniluna bilang isang kwento para sa kanyang mahia anak. Huwag pairalin ang inggit at galit, sabi niya sa kanila habang hininte niya ang kanilang mga puso na magingat sa pagtitiwala, pero huwag matakot magbigay NG pagkakaibigan. Ang kanyang hiling ay simple sana. Ang kanyang mga anak ay makatagpo NG tunay na kaibigan, hindi tulad kayo na hinintay ang kanilang pagkatalo. O tete para saya magatulad ko na hinintay ang pamilyang hindi kailanman dumating. Hiniling niya ring ang pagbabago hindi sa pamamahitang NG kadilimang, kundi sa liwanag NG katotohanan, sa katahimikan NG gabi. Abang nakatulala ako sa gilid NG kalsada, inintay ko ang mga bulong NG dilim na dating gabi kayo. Pero ang mega bulong ay wala na, inintay na lamang ang katahimikan. Ang aking puso na dating hinintay ang tagumpay ay hanggayon ay hinintay na lamang ang sakit NG haking sariling pagkatalo. At sa bawat sandali, ang tanong ay nanatili ano ang natira sayo? Ang sagot ay malanawala na, kundi ang ubueng aking galit at hanglamig NG siyang pusyong. Inintay ko siyang ang maging buo, ang gunit ang galong ay nawala na sa dilim. NG haking ang hinente para kay Luna. Ang kanyang buhay ay nakpatulo. Hinente ang mga ang pangarap, ang pangarap, ang kanyang mga anak. Pero para sa akin, ang mundo ay inintay na lamang ang aking saraling wakasisong babing. Hinintay ang pag-aibig na hindi kailanmang dumating. At ngayon ay nagiza sa hitna NG mga akali na dating saksi NG aking galit. Ang gunit na galyon ay saksi na lamang ang aking pagkatalo. Ang kanyang huling tulong ay inintay ko sa nang maging simula ang aking pagbabago, ngunit ang aking puso ay hinintay na lamang ang kadiliman. At ang aking MJ hinintay ay naglaw na tulad NG MJ pangarap na hinintay ko nun. Nang gayon ayabo na lamang sa angin. Ang kwento ni Luna at Bea ay isang malalim na paalala NG mahia ko inatnan NG kasalanang na inintay natansanang itego nuganet sa uli ay inintay ring natin ang katotohanan na magpapaladya o magpapasira sa atin ang galit o tete inhit na inintay ni Bea bilang kanjang sandata ay naijing sumpaniga. Abang ang pagmama alat papatawat ni Luna ang inintay ni Jang majingavay NG kanjang pamilya patungo sa muling pagkabot. Ang bawat hinintay natin sa buhay margin pag-ibig, pagkakabigan o kapat o teang mehea pagpili netang ang humubog sa ating kapalaran. Ang kwentong gito ay nagpapakita na ang tunay na tagumpa iyay hindi sa pagwasak NG iba, kundi sa pagwo NG sarili sa kabila NG sakit at pagsubok. Si Luna sa kabila NG MG entay ni Jang Apti ay nagpatuloy. Hinante ang kanyang MG pangarap at ang pagmamahal NG kanyang pamilya. Si Bea naman na inintay ang kanyang tagumpay sa mailing parahan ay nasyatong ang kadiliman ay may kapalit. Buwa na inintayang katahimikan, nuganet, natahipuan, ang lamig, NG, pagkatalo, sa huling bahagi, NG kwento. Ang pagpapatuot ni Luna ay inintay natin bilang isang liwanag sa gitna, NG, nuganet ang pagpili. Ni Bea na manatili sa kanjang galit ay hinintay rin natin bilang isang babala. Ang mga inintay natin sa buhaya maring maging mga aplos o mga latit at ang ateng mga decision ang magdidikta kung ano ang matatira sa aten sa dulo. mga obu NG umagani kita ke pakbabago syarat saya.
Magamasusugit na tagapakinig. NGMGA istorya ni Lola Telang. Salamat sa inyong patuloy na suporta o ti pagmamahal sa mga kwentong puno. NG Arol o ti damdamin. Kay Maria Luisa Chavaria Raymart 8 Aya Mike James Tupac Elizabeth Hardenil o Tete Omer Kitab Nenja Mansera Pakistan kumusta kayo sa inyong lahat mula Kavikiabut Ellen Torres Nathal Cannon, Lady Lane, Catherine Bouvard, Monica Santos, E.J. Dule, Yulita Ortega, Larcy Saribin, Barbie Lynn, Ryan, Vince Atkach, Marimin salamat sa pagbabagi. NKM ga kwento ni Lola. Talang, espesyal na pakbati, rin kina Linda Marie, Perlin Naikor, Mama Inday, Otete Papang Apyong Nange City, Tuong, K. Lady Dam Ramil Feriolin, MRNA Alfaro, Lurian Vitalicio, Lanisa Kobo, Chef M. 8 Oring, 8 Nay 8 Juliet, Kath, Ruth, J. At Dennis NG, Amira Boxers Handicraft, NG Laguna, Saludo Kamisanyong Dedicación, Sign Your Rhine, Mari Delight Worker, Supledang, Passaway, Marsaville, Ben Laboon, Jenny Suzuki, Amy Vire, Bebi Ranyada, Desire Ray Reganit, Giahi Hay, Hazel Badwa, Tita Dagupan, M. Rose Strong OFW in Kuwait, Julian Tevez Inde Cagazan, Rose, Ann Rama, Arlene Abanoja, Jessica Mesa, Grace Manego, Aaron Gal, at Marcelino Mering salamat sa inyong pagmamahal. Hindi rin natin makakalimutan Sinasinan Abundan, ang mga kapatid ni Emily Paron, na sina Marilyn Manos, Buhian, Christy Manos, at Arlen Manok, pati na ring sina Gina, Mariano Chef del Cantos, Roy Candalo Hamion, Jonah Condua, Agripina Balza, Sarah, Bulon Florende, Star Mandy, Gina Lynn Sibian, at Ang Buing Sibian family, Lalo Nakina Emming Sky, at Kuya Christian, K. Josefina Felius, Sam Hutafo, John DeFardo, Han Mayan, Rosemary Kyanan, Landel Kyanan, Sydney Crosswind, EMS Aborto Genelin Mix Vlog, Mary Jane Enrico, Limai 34, World Music, Jake Official, at Pro Bacon Official. Salamat saya, inyong pakikinig. Sa lahat ang iba pang tagapakinig, mula kina Lance MBB Lorne Ezurin, Angeline Mina, Roberto Craiman, Season de la Cruz, Chris Lawrence Villanueva, Ramil Rasa, Marites Nalicha, Elise Lee Lovely Rose Roa, Jesse Virgi Alakino Azaner, Asenar Good, Brian Arines, Shiren Solero Masaka Jane, Rabulan Emelita, Basantayla, Racel Sombrero, Miguel TikTok 3328, Reza Makukina Lovens 6170, Pisa Tagualo, Cherry Lina Salia, Mabs Girly Satarin, Jezreel Caldea, Mary Rose, Elvag Manlapas, at Sa MJM Menanai NG Bone Dave Garments, Christine Kalidas Aling Denise, Aling Oring, Nena Dion Simply Mix Videos 3298, Chiki Arlon Verdejo, Coresiete 1591, Hina Raquel Zameda, Dumapli Family, Malaya de Mayo, Sami Lumegues, Arlon Turcoa, Arato Bayes, Marlene Jaffe, Portal, Rowe, Yuli, Ortega, Kimpoy, Feliciano, Taze Hoggett, May Ostin, May Fugaban, Janeth Tapas, Emily Rahino, Christina Lassaman, Lay Diary, Tammy 6722, Jessica Rojas Marianduca, Violeta Largo, Hasheluini, Bech Mercado, Elisa Felias, Jennifer de Guinon, Albert Valderrama, Elizabeth Pamintuan Marinel Salazar, Otetesa Mejatita Nejong, Masapag Makinig, Chris Pastorol, Reya Relioso, Rubina 266, Genuar F. Astruz, Florence Hervao, Oti Marami, Pang Iba Maraming. Salamat saya inyong suporta, asterisk, K. Marges Razon, belated happy birthday, at salat, NG Tagopekanek, na nagbigay, NG Inspirasyon, sa emga, kwento, ni Lola Telang, en ginyong, pagmamahal, en ginagbabigabehe, sa mehya, kwentong, ito. Hanggang sa susunod na istorya MG Apo, ingat kau, o tete nawaye piliin ninyo, lagi ang liwanag kaysa, saya kadiliman. Salamat saya pakikinig.